Stella? Atom, si Doc Rowald siya yung sinasabi ko sa'yo na nakawan ng kotse. Nakapag-usap na nga kami. Naniniwala na siya na walang kasalanan yung kuya ko. Napaisip ako doon. Kasi kung gusto mo talagang pakasalan yung taong mahal mo, walang dapat makahadlang doon. Nothing should be more important than your wedding. Gusto mo ikaw na lang yung maging reliever ni Vanessa? Magma-maternity leave na kasi siya eh. Inaalok niyo ko ng trabaho? Yeah. Kung meron dapat magselos dito, ako yun. Tingnan mo, grabe na yung pagtulong sa kanya ng Dr. Rowald na yun. Tapos ngayon, doon pa nagtatrabaho. Pag tao, Brad, may karapatan kang magselos. Pero pag Bangko Sentral, isa kang malaking praning. Ang haba-haba nung pinagsasabi ng doktor, hindi ko naman naiintindihan. Asan ba si Stella? Di ba sabi niya, siya ang makikipag-usap doon sa doktor mo? Tumigil ka na, Choling. Ako, alam ko yun. May i-inject doon sa tumor ko sa atay para tumigil yung supply ng dugo sa tumor. Yun lang yun. Eh, pasyente ka, paano kami? Kami dapat ang nagbabantay, nakakaintindi doon sa mga nangyayari sa'yo, no? Tama na, Choling. Mabuti pa siguro kumain ka na muna. Doon ka na muna sa kantin sa baba. Total, dito naman si Atong para magbantay sa akin. Sige na. Pasensya ka na sa tita Choling mo, ha? Kaaligaga lang yun. Alam ko naman kasing malaki talagang abala sa inyo ni Stella yung sakit ko. Karma ko na siguro to sa mga naging kasalanan ko sa nanay mo. Ewan ko ba? Ang dali kong sumuko noon. Mas pinipili kong talikuran ng problema kaysa harapin. Kaya ni Stella, pag kinasal na kayo, marami rin kayong haharaping problema. Huwag kayong susuko. Huwag kang tumulad sa akin, Atong. Nung umalis kayo nun, araw-araw ako natutulog sa salas. Kasi nga iniisip ko, babalik kayo eh. Ilang linggo rin akong ganun. Bawat umaga, pakiramdam ko parang pinupunit yung puso ko eh. Mahirap lang talagang umasa. Mangarap. Tapos yung mabibigo ka lang ulit. Sobrang sakit lang. Di mo alam kung paano ka magsisimula ulit. Tapos hindi mo alam kung paano bubuuin lahat ng mga nawasak sa'yo. Ayoko na ulit maramdaman yun. Mabuti naman pala, Stella. Dito lang pala yung trabaho mo, no? Mas mainam yun para mas madalas ang dalaw mo dito kay Temyo at saka maraming pagkakataon na makarelyebo mo si Atom. Bakit ba laging pinaghahanapan mo si Stella? Bakit? Anong masama sa sinabi ko? Eh, sabi naman ni Stella na tutulungan niya si Atom, ah.
Opo, pasensya na po. Gusto ko po naman talagang tulungan si Atom pero marami lang talaga akong inaasikaso ngayon eh. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya, Stella. Sigurado ko, naintindihan ka ni Atom. Siyempre, mahal ka nun eh. Sus! Pagmamahal. Hindi yan ang solusyon sa lahat ng problema. O kayo, tingnan nyo kayo ni Aurora. Di ba nagmahalang kayo? Pero ano, umubra? Hindi! Kasi dapat, committed kayo sa isa't isa. Lalo na ako. Pinagpapasensyahan kita, iniintindi kita, at higit sa lahat ng bagay, ikaw ang inuuna ko. No? Miguel Kacholeng, tama na. Kayo, Stella, napapansin ko lang ha, pakiramdam ko lang naman to. Mas matimbang yung pamilya mo kaysa kay Atom. Naku, kawawa talaga yun. Tumigil ka na, Choleng. Tama na. Tapos na po pala yung lunch break ko. Balik na lang po ako. Napakatabil talaga ng tila mo. Eh ano ngayon kung matabil ang dila ko? Hayaan mo siya masaktan. Dapat nga ikaw ang magalit para sa anak mo. Kung sa tingin mo, ikaw pabigat kay Atom, si Stella pabigat din. Sige nga, sagutin mo ako. Anong naialok niya? Ha? Anong naiambag niya? Ano? All right, Mr. Santos. I'll be seeing you next week. Salamat po, Doc. Ingat. Hi, Doc. Mag-update lang po ako. Nabuka na po lahat ng hotel accommodations para dun sa mga confirmed doctors na sasama sa medical mission. Perfect. Thank you. Ay, tsaka tumawag po si Miss Maris. Hindi daw po siya makakasama sa medical mission. May family emergency daw po. Wait, what? No. No, hindi pwede. Importante kasama ko yung assistant ko. Who's gonna fix my schedule? Who's gonna make sure it's gonna happen? Wait lang. Di ba gusto mong makabawi sa akin? This is it. This is the perfect time. Bakit hindi na lang ikaw yung sumama sa akin sa medical mission? Cheers. Cheers. Oh my gosh. I can already picture it, you know? Those windows, I'm gonna extend those to let more natural light come in. And these tacky walls, we're gonna paint it with warm, earthy colors. Tapos ihahang ko dyan yung mga pieces from up-and-coming local artists. And of course, my dream, an open kitchen and full bar. We're gonna have the best cocktails in town. You're really enthusiastic about this arena. But isn't it too early to drink and celebrate? I mean, of course, I'm interested mag-invest. But I have to see the business pitch. And if projections are good, then I'm in. Dad, Atom and I are taking care of it. That's good. Yun ang hihintayin ko. Have to go, ha? All right. Ato? Have to go. Kayo nang bahala dito, ha? May meeting pa ako, eh. Sige po.
Hindi pa rin ako makapaniwala. It's finally happening for me. The stars are aligned. And it all happened when I met you. You're my lucky charm, Atom. Nangyari naman ang lahat ng to, Ma'am Zarina, dahil sa hard work mo. Kaya masaya ako na natupad mo na rin tong plano na to. Mo? Atom, this is going to be ours. Hindi ko to gagawin if you're not on board. You know what, Atom? You and I, it just makes sense. Kailangan kita sa business ko at sa buhay ko. And if you're going to be completely honest with yourself, I'm exactly the one you need. I'm the woman for you. You think I'm joking? What if I tell you na seryoso ako? Because I am. Zarina, mahal ko si Stella. Pero mahal ka ba niya? Sapat ba yung pagmamahal na binibigay niya sa'yo? Atom, I can see that you're suffering. At pareho lang tayo. Bigay ka ng bigay, ikaw ang nag-uunawa, and for what? Mapapagod ka lang din sa huli. Sinusukian ka ba? Sapat ba, if ever? Atom, you're a good man. You deserve someone who truly sees you, hears you, loves you. I can be that woman for you. I've fallen for you, Atom. And I know I'm the woman you deserve. We deserve each other. Hindi ka nga pwedeng humindi, anak. Nakakaya kay Doc Roald. Kakaumpisa mo pa lang, tapos aayaw ka agad sa trabaho. Alam ko naman po yun, Ma. Ano bang problema? Parang ayaw mo mag-medical mission. Anak, ano ba iniintindi mo? Kami ni Mutya? Ay, okay lang kami dito. Ma, parang hindi naman yata tayo ang pinoproblema ni ate. Ano ba pinoproblema mo? Sino? Si Atom ba? Ay, naku anak, bakit mo poproblemahin yun? Bakit naman niya hindi maiintindihan na kailangan mo mag-out of town para sa medical mission? Anak, maming ka nga sa akin. Meron bang problema kay na Atom? Hindi, Ma. Wala kaming problema. Tsaka, Ma, hindi ko naman iniisip na hindi niya ako maiintindihan kasi napakalaki naman ng pangunawa para sa akin ni Atom. Kaya lang kasi itong mga nakarang linggo, hindi na kami nagkakasama masyado eh. Kaya gusto ko sana bumawi ngayong weekend. Kaso kailangan mo ngang umalis. Nakakahiya kay Doc Roald. Anak, sa kanya ka dapat higit na bumawi. Malakas yata itong champagne na iniinom natin, parang tinamaan ka na yata. I'm not drunk. I meant every word I said. Zarina, kung ano man yung pagkukulang ni Stella, kaya kong punuan yun.
Kasi mahal ko siya. Sarina, gusto kita. Pero bilang boss ko, ngayon kung magkakaproblema naman tayo sa trabaho, willing ako mag-resign. You think I'm petty? Tingin mo po personalin ko to? I'm a grown-up. I'm a mature woman. I can accept defeat, Ato. Sinasabi ko lang sa'yo to because I want to be honest with you about how I feel. Pero hindi para ipilit yung sarili ko sa'yo. I know my worth. If you can't see and appreciate me, if you can't value me, hindi ko problema yon. It's not my loss. It's yours. Iba talaga yung instinct ng mga babae, no? Sabi ko na nga, be, may gusto sa'yo yung boss mo. Halatang-halata sa mga galawan niya, eh. Love, yung gwapo nitong si Atom eh. Wow. Alam ko naman yun. Gusto ko na nga mag-resign eh. Babalik na lang ako dun sa parisan ng Tita Nida. Yun! Yun ang tamang gawin, Atom. Ha? Talaga ba? Oo! Bakit? Ano bakit? Uy, ano naman ngayon kung may gusto sa kanya yung boss niya? Papatulan mo ba? Hindi naman, di ba? At kung hindi ka naman pe-personalin, hindi mo kailangan mag-resign. Alam mo, malungkot lang yung boss mo. Kakagaling lang sa breakup, di ba? Ah, ikaw ang rebound. Para makarecover. Tom, bawas-bawasan mo kasi yung pagiging cute mo para hindi na-i-inlove sa'yo. Tinan mo to. Raulo! Ewan ko, bahala na. Basta ayoko lang dagdagan pa yung problema ni Stella sa relasyon namin. O ngayon, namumroblema ka. Kung ako sa'yo, huwag ka nang sumama dun sa medical mission kung nauna naman yung kay Atom. Ito naman, lakas naman pag-guilty nito, oh. Problemado na nga ako, eh. Mars, alam mo kasi, yung mga jowa parang pasyente din yan. Chine-check yung mga vital signs, chine-check yung BP, di ba? Para mabigyan ng tamang treatment. Ito na nga, eh. Mahanap lang talaga ako ng tamang pagkakataon, Mars. Kakausapin ko naman talaga si Atom. Hindi ko pumayag siya good. Kung hindi, siguro magpapaalam na lang ako kay Doc Roald na baka pwedeng hindi na lang ako sumama dun sa medical mission. Kahit sumama yung loob niya, tapos sisantihin ka. Ano ba talaga? Ang gulo mo. Ang gulo mo magbigay ng advice. Eh, sabi mo priority, di ba? Sa kanilang dalawa, syempre si Atom yun. Kaya syempre, sa yung unahin kong kausapin. Good luck. Atom, yung preparations para sa birthday party ni Tita Sander this weekend, tapos mo na lahat? Off po ako noon, Ma'am Z, pero naayos ko na po yung mga decor tsaka yung waitstaff. Napabook ko na rin po yung live band. Good. How about the numbers that I need for the pitch? Tapos mo na? Polishing na lang po and isasubmit ko na rin ito na. Yes, pag-aaralan ko pa yun. Thanks. Chef Judah! Oh my gosh, like to get the first aid kit. Bilis, bilis! Ma'am. Hello.
Until when are you gonna be doing this for me? Hanggat hindi ka pa nag-aasawa. Mom. Well, I noticed you're low on this item, so dumaan na ako sa convenience store at kinuna na kita. Also, I had your laundry cleaned and pressed. Andyan na sila. I know, I saw. Thank you so much, Mom. Actually, it's perfect kasi kailangan ko na mag-empake para dun sa medical mission ko. Si Maris bang kasama mong assistant? Para alam ko kung sino tatawagan ko pag kailangan kita. Unfortunately, my family emergency si Maris. So, I'm gonna have to bring my new assistant. New assistant? Sino? This girl named Stella. Stella. That sounds familiar. Hang on a minute. Yan ba yung kapatid nung carnapper na sasakyan mo? First of all, alleged carnapper, Mom. And, yes, kapatid niya si Stella. Binigyan mo ng trabaho? Hindi ba tinulungan mo na sila sa kaso, tapos ngayon ginawa mo pang assistant? Why, what's wrong with that? She needs a job. I need an assistant. Diba? If you're worried about the case, I don't think there's any conflict of interest there naman. Let's see. Maputi ba siya? Matangkad? Mestiza? What's that? Answer the question. Yes, matangkad siya. She's maputi. She's actually mestiza. She's actually very pretty. You see? I knew it. She's just your type. Kaya pala kung ano-anong pabor ang ibinibigay mo. Well, I must meet her. Excuse me, Mom. Hindi ganun yung intention ko sa kanya. Besides, she has a boyfriend. Malay mo, ambisyosa siya. Malay mo, hiwalayan niya yung boyfriend niya para mapikot ka niya. Butya, aalis ako ng Sabado at Linggo, ha? Huwag mo nga kalimutang painumin si Mama ng mga gamot niya. Tsaka yung mga pintuan dito, lagi ka maglalaka. Mahirap na kayong dalawa lang dito. Ibig sabihin, tuloy ka doon sa medical mission? Alam na ba to ni Kuya Atom? Yun nga eh. Hindi pa ako nakakapagpaalam eh. Teka, tawagan ko muna. Sige, ate. Hello, mahal? Dinala namin sa ER si Chef Judah kanina eh. Bakit? Ano nangyari? Natilamsikan siya ng kumukulong mantika. Ang daming tuloy paso. Hindi naman grabe, pero okay naman yung lagay niya. Aso lang, kailangan daw niya magpahinga eh. Naku, mabuti naman okay nang siya. Mahal, tungkol nga pala dun sa lakad natin. Yun nga ang problema. Dahil wala si Chef Judah, kailangan kong bantayan yung resto. Meron pa naman kaming booking ng event ngayong weekend. Di ba, may plano tayo nun? Hindi, ano ka ba? Okay lang yun. Unahin mo na yan. Sigurado ka? Oo naman, may ibang panahon pa naman, di ba, mahal? Sige. Pasensya ka na, ha? O paano? Balik na ako dun sa loob. Okay, love you, mahal. Love you. Hindi rin pala kami tuloy eh. Kasi may trabaho rin siya sa Sabado. Inamin mo na ba sa kanya? Nasasama ka doon sa medical mission? Hindi pa. Eh kasi busy rin siya, tsaka hanap pa ako ng tamang tiyempo. Naku ate ha, sinasabi ko sa'yo, wag lang talaga to bumalik sa'yo. Nga po na malaga. Tay, huwag niyong kakalimutan yung nasabi ko sa inyo, ha?
Iwasan niyo po ang matatabang pagkain, alak, sigarilyo. Sigurado yan, ha? Okay po. Sige po, salamat. Dito na lang ha, pakilagay na lang. Ano po? Okay, sige. Salamat. Okay. Tapos mga 2:00, pwede mo nang kuhanan yung stock meals ha, kasi baka malate eh, gutom yung mga tao. Okay, sige. Ako na lang din kukuha ng medical supplies sa hotel. Okay, sige. Siguro pakikuha na lang itong mga water bottles meron dun sa puting van ha, pakidala na. Okay, sige. Punta na ako. Thank you. Hi, sir. Tubig mo. Hello, mahal. Hello, mahal. Kumusta? Okay naman, mahal. Ikaw, busy ka? Oo eh. Well, nakakuha na ako ng additional chef, pero ako pa rin halos gumagawa. Baka kasi pumalpak eh. Kayo, kamusta? Nakadalaw na ba kayo kay Rico? Si Mama tsaka si Mutya dumalaw. Di na ako sumama. Hindi mabuti. At least, nakapahinga ka. Mahal, sa linggo ng hapon uuwi na ako sa'yo. Labas tayo? Date naman tayo. Kahit saan mo gusto, game ako. Talaga? Sige. Mag-iisip ako kung saan maganda. Stella? Sorry. Sino yun? That's not pestering that poor boy. May girlfriend na siya. If you want to acquire something, gagawin mo ang lahat, di ba? You won't let anything or anyone get in the way. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Umpisa pa lang, alam ko na intensyon mo. Hindi mo alam sinasabi mo. Lasing ka na. Hoy, kinakausap kita!